Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover, mga ka-golden boy. Ay nako, napaka-delikadong balita kay BP Sara. Kasi ang kanyang bagman pala noon ay bumaliktad na ngayon. Tinuturo na siya at nagiging state witness o witness, isang whistleblower patungkol sa ginagawang mga anomalya ni BP Sara noon. Na siya mismo yung nagdadala ng napakalaking mga halaga pala. Paldo-paldo, tuni-tunilada. Naku, grabe. Kaya sa mga detalye ng balitang ito, narito ang ating mga kaibigan sa The Billionario Channel. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng BICE. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman, tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor, pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni BP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 milyon pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Nako, so dapat dito ay meron siyang ebidensya na na solidong ebidensya. Kung salita ng salita lang, walang may pakita, kahit yung tawag sa cellphone lang, kung na-record niya yun, ay siguradong kulong si BP Sara, hindi lang impeach, kulong. Ito'y personal bagman daw ito ni BP Sara. Bakit ngayon lang ba ito lumutang? Hindi ba? Baka nagdalawang isip noon. Baka busog na busog noon, kaya hindi bumaliktad. Ngayon baka nagugutom ay bumaliktad. Siyempre alam naman natin ngayon ang panahon, di ba? Kapag binigyan ka ng malaking halaga, babaliktad yung utak mo . Kaya ito yung nangyayari ngayon sa ganitong mga kaso. Talagang hindi yan sa tingin ko kusang sumuko kusang maglahat ng ebidensya. Ang mga whistleblower ay meron talagang kukontak diyan, di ba? Yan naman ang klaro. Pero ang pinakamahalaga dito ay kung totoo ba itong sinabi niya tungkol kay BP Sara, di ba? Ay alam naman natin na yung confidential fund ay talagang naglaho na parang bula. 500 magkano ba yun? 540 million ba yun? O billion yun? Nakalimutan ko na, ang tagal-tagal na. At dito ay detalyadong sinabi nitong bagman, kasi ito'y close ni BP Sara, personal na bagman ito . Alam niya ang mga ang pinagdeliveran ng confidential fund. Yung mga pangalan ng mga chichirya, yung lahat-lahat ng mga yon, mga dudunggang, mga kamutigang, at kung ano na mga gang at anong mga pangalan ng chichirya, mga oishi, mga chipi at kung ano-ano, di ba? Ay alam niya kung sino ang binigyan ng mga pangalan. Kaya marami daw siyang hawak na ebidensya. Ngayon kung totoo ito na yung katapusan.
ni VP Sara. Okay, balik tayo sa balita ng Bilyonaryo Channel. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa Pogo at drug dealers. Nako, ito naman yung pangalawang Pugo. Pugo pa lang tumulong kay VP Sara kaya pala maraming pera noong eleksyon. Tumulong sa kampanya at kandidatura ni VP Sara, Pugo. Kaya ito ay isang mabigat. Diba kasi tumanggap ka dapat public official, huwag kang tumanggap kahit kanino man ng malaking halaga para sa kampanya. Kaya yung iba sinasabi, donated by friends. Pero kung sobra-sobrang laki, tapos isang kumpanya lang nagbigay, hindi yan donated. Bigayan para magkaroon ng advantage yung kumpanya kapag nanalo yung kanilang binigyan ng pera. Okay, so grabe talagang walang katapusan tong walang katapusan tong vlog natin kasi nga walang katapusan din tong balita. Ito yung attorney ni Ramil Madriaga atin pakinggan, attorney Raymond Palad. Samahan ni Michael Yang na sinabi kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, Grabe. nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Ayan, so ito'y atin antabayanan itong kay Ramil Madriaga, isang whistleblower at malapit at merong posisyon sa mga Duterte, malapit kay VP Sara. Personal bagman, Bakit naman kasi pumayag tong tao na na mag-whistleblower? Gugulo ang buhay mo dyan Kung mahina ang puso mo dyan, Kasi meron ka ng death threat niyan. Sabi nga niya, merong bumisita na tauhan ni VP Sara sa kanya Napakahirap magiging whistleblower. Nakataya ang buhay mo dyan. Pero kapag natapos yung kaso, manalo kayo, ay milyonaryo ka kasi meron kang reward Imposible na wala kang reward. Merong reward yan. Kaya nga, lumitaw kasi merong reward. Pero ang kagandahan yan ay lumitaw siya para sa paglutas nitong kaso, nitong tinatawag na the confidential fund ni VP Sara. Yan natin maklaro kung sino yung binigyan ng mga tsitsirya ng pera. Nakakatawa kasi yun Mga pangalan ng tsitsirya, grabe naman. Alright, so anong masasabi niyo dito mga ka-art lover, mga ka-golden boy? Sa paglitaw nitong Ramil Madriaga, ito na ba yung magtuldok sa misteryo ng tsitsirya at ng confidential fund ni VP Sara? I-comment nyo sa ating comment section. Ako magpaalam na. Love and peace sa ating bayan at sa buong mundo. At hindi giyera. Hanggang sa muli, paalam.